Okay, magandang gabi mga kamugila. So ito, marami pa rin, patuloy pa rin yung mga katanungan, no? Kung saan nga ba mas makakatipid, no? Sa bahay na konkreto o sa bahay na yari sa light material. So ito yung bibigyan ko linaw sa inyo mga kamukil. Itong makikita nyong video na to, isa to sa example mga kamukil na bahay po nangyari sa tubular, yung pinaka second floor nito, at ang laki nito mga kamukil is nasa 140 square meter, no? Nasa 70 square meter itong pinakababa niya, tapos may second floor pa tayo. So nasa 140 square meter something to mga kamukil itong project na to. Kung napapansin nyo, di ba ang ganda, ang tibay, no? Ito mga kamukil, yung kontrata nito, marami kaming nagbibid nito, no? Kung konkreto to mga kamukil, yung pinaka-target dito sa mga professional, aabot ng 6 million. Pero sa akin mga kamukil, kinuha ko lang siya ng 2.2 million. Magkano na yung naano dito? Magkano na yung nasib ni kliyente dito sa ganun kagandang bahay, di ba? Ang laki. Kung pumunta siya sa professional, konkreto yung gawa nito. Pero aabot siya ng 6 million. So, ngayon, may karapatan naman din si professional kasi professional sila. Lahat kasi sa kanila, alam nyo kasi, magkaiba yung professional at sa non-professional, katulad ko. Kasi sa professional, minsan, kadalasan, pati billing ng kuryente, billing ng tubig, sa kanila na yan. Pagpapagalaw ng mga permit, pagkikilos ng mga ano-ano pa dyan, yung sa lahat-lahat na po yan, sa mga professional na po yan. Sa amin kasi, talagang nagtratrabaho lang kami. Minsan ako din yung gumagalaw ng mga pagkuha ng building permit, ganon. Pero minsan din yung kliyente na yung bahala sa lahat. O ngayon, ito yung sasabihin ko sa inyo at sagot sa mga katanungan nyo mga kamukil. Kung saan nakakatipid, bahay na konkreto o bahay na yari sa light material. So mas malaki mga kamukil yung matitipid nyo o mas makakamura kayo pagdating dito sa light material na bahay. Kasi dito mga kamukil, pagkukuhaan lang natin ng example to, ba? So mahigit 6 million yung pinakakontrata dito kung konkreto. Ngayon kinuha ko na siya ng 2.2 million. Ganyan nakatindi yung finish niya mga kamukil sa 2.2 sa 140 square meter. Mahigit ko napapansin yun, no? Naka PVC double wall, PVC wall panel yung gamit natin dyan. Tapos yung flooring natin is wood thick po yan na melamine board, no? Mamahalin po yan mga kamukil, hindi inaanit, hindi basta-basta nabubulok yan. Maliban lang kung laging nabababad sa tubig at laging natatamaan ng araw, hindi magpupwede yan. Pero kapag nasa loob ng kwarto natin, nasa loob ng bahay natin, talagang napakatibay niyan, no? Uulitin ko, hindi ko po ina-advise kapag light material yung gamit natin sa bahay na second floor, flooringan natin ng simento. Flooring tayo ng konkreto. Wag na pong gagawin yan mga kamukil. Uulitin ko po, hindi natin gagawin yan sa pagkangayon. Pero ang pinupunto ko dito, kung gaano siya katagal. Lahat na yan mga kamukil, yan nakikita nyo sa mga bagong video ngayon, na bago sibol ng mga vlogger, nagagawa ko na yan. Kung experience yung tatanungin nyo sa akin mga kamukil, mahigit 14 years na akong gumagawa ditong klaseng bahay. At abangan nyo mga kamukil, ipapakita ko sa inyo lahat ng napinis kong bahay na yari po sa light material. Abangan nyo yan, yung upload ko. So kung papansin nyo yung mga kamukil, second floor po ito, nayari sa tubular. Pero kung nakikita nyo yung yari niya, yung finish niya, at halos lahat ng design dyan mga kamukil, sa akin nagmumula. Ako yung gumagawa sa lahat ng mga design yan. Sabihin nyo mang mayabang ako, pero yun yung totoo, no? Yung binigay lang sa akin ni kliyente dito, yung forma lang ng bahay, pati forma ng roofing mga kamukil, binago ko yan. At wala nang ideya si kliyenteng iba, kundi yun lang yung binibigay sa akin, yung pagli-layout lang. Kung napapansin nyo, ginagawan ko pa ng CR sa taas o sa second floor yan. Light material po yan mga kamukil, na tubular yung gamit natin, pero ganun kaganda yung ginawa kong CR dun sa pinaka second floor. At ang mga wall, kung napapansin nyo mga kamukil, naka-tiles pa yung flooring natin. May shower, toilet bowl, may ano pa yan mga kamukil, BD, may lavatory. Kung napapansin nyo yung mga double wall natin, floated panel po yan, ginagamit ko dyan mga kamukila. Kung nagkukonkrito tayo tapos mag-a-apply man lang din tayo ng mga WPC, light material na lang tayo. Napakalaking tipid pa. Saan ba tayo nakakatipid kamungkil? Unang-una sa wall, kailangan pa nating magpintura, di ba? Kapag kakonkrito, ang dami pa natin.
Sa structural pa lang mga kamukil, kapag konkreto yung gagawin natin sa pamorma pa lang, talong-talo ka na doon. Pero dito sa light material mga kamukil, wala kang gagawin forma dito, maliban lang sa ground floor, sa structural, no? Sasabihin ko sa inyo, kapag second floor, yung pinakabalak yung bahay na gusto nyo maganda, madali, at maganda yung resulta, kung may budget man lang kayo, ito yung marirekomenda ko sa inyo, no? Malinis, napaka-smooth tingnan, basta dipindi lang sa magtrabaho mga kamukil. At shout out nga pala dun sa mga vlogger na ganito na yung ulit ng diskarte, no? Uulitin ko sa inyo, hinay-hinay lang tayo sa pag sasalita, no? Huwag natin masyadong maliitin yung mga nakikita natin sa social media. Bagkus saluduhan pa natin yung mga diskarte nila. Huwag tayong magsiraan dito, di ba? Tulad sa akin, ang daming itong pag-uumpisa ko paggagawa ng bahay mga kamukil na tubular. Unang upload ko nito, ang daming nagbabasa sa akin, engineer, architect, foreman, lahat na lang ng mga uri ng construction worker. Halos bash yung nagamit na tanggap kong comment dahil nakikita ko mga kamukil, nung gusto ko nang gawin yung bahay na tubular, nag-search ako sa YouTube, wala akong nakikita. Lahat ng mga nakikita ko doon na ginagamitan ng tubular, ginagamit lang sa grills, yung tubular dati, ginagamit lang sa gate, yung tubular dati. Wala pa akong nakikita nag-a-upload. Kaya mga kamugil, masasabi kong ako yung pinakauna-unang taong gumawa ng bahay na tubular na nag-a-upload sa social media dito sa Pilipinas. Sabihin nyo mang hindi totoo o hambugiro ako, pero yun yung totoo mga kamukil. Base po yan sa experience ko, sa pagsisearch ko sa YouTube na gusto ko nang gawin yung bahay na tubular. Kaya ang experience ko dito mga kamukil, mahigit 14 years na akong gumagawa ng ganitong klaseng bahay. Kaya mula sa pagkakamali hanggang naging perfecto ko yung mga gawain ganito, naranasan ko na yan. Kaya nakikita ko sa mga bagong sibol na vlogger ngayon, yung maling ginagawa ko noon, ginagawa din nila ngayon. Kaya minsan mga kamukil, nagko-comment ako sa mga video na yon, nag-i-explain ako, nag-advise ako, at nasa sa kanila lang yun kung makikinig sila. Kasi may mga may-ari, mga kamukil, na ang hinahabol na lang, basta makagawa lang ng bahay. Hindi na nila tinitingnan yung safety at seguridad nila, no? Sa panahon natin kasi ngayon, madalas na yung lindol. Itong bahay na to mga kamukil, 7.6 na lindol yung tumama dito, at ang panghuli yung 8 something magnitude na lindol yung sumira sa buong Sarangani province, Jinsan, at nagbibitakan yung mga kalsada dito sa amin. Pero ito mga kamukil na nanatiling nakatayo at walang damage. Ayan, may balcony yan mga kamukil. Yung napapansin nyo, maraming nagtatanong ano yung magandang gamitin sa balcony pagdating sa second floor. Na yung light material, yan po yung marirekomenda ko sa inyo. PVC foam board po. Ayan, kung napapansin nyo mga kamukil, sa 2.2 million ko versus 6 million na unang kontrata, ang laki ng diferensya. Sib na masyado si may-ari dito. At tingnan nyo yung gawa niyan mga kamukil. Ang linis, maaliwalas, ang gandang tingnan, no? Yung mga design kong ginagawa, simplihan lang, di ba? O kaya masasabi ko sa inyo mga kamukil, kung magpapagawa kayo ng bahay, pipiliin nyo yung makukuha nyo magtratrabaho. Titingnan nyo muna yung mga natapos nila, o ano yung mga nakaraan nilang gawa, satisfied ba si kliyente, yung mga ganong tipong pag-iimbestiga, kasi sayang yung pera nyo, no? Gagastos man kayo ng malaki, yung hindi na paulit-ulit. Ayan ako, nakikita nyo mga kamugil, ang aliwalas, ang tindi, light material yan mga kamugil. Ganito yung forma niyan dati mga kamugil, oh. Ayan po yung umpisa niyan mga kamugil, no? Kahit na madaling tingnan at simple, hindi ka pwede basta-basta na lang magpapatay ng ganyan. Dapat may mga analysis yan, may mga load computation. Yan po yung mga importante. Kung napapansin nyo mga kamukil, yung pagkayari, yung railings natin, lahat ng wall nakikita nyo mga kamukil, mga moderno o makabagong kagamitan yan sa construction mga kamukil. Yan lahat, no? So lahat ng nagdi-design dyan, pinaubaya sa akin ni kliyente. So pag may tiwala kasi sa akin yung kliyente, sa lahat ng mga kliyente ko, yun yung lagi ko sinasabi, isa lang yung hihingiin ko sa inyo, sir, tiwala. Pagtitiwala lang talaga, kasi hindi ko mapapaganda yung bahay nyo kung kulang kayo sa tiwala sa akin.
yung mga accent na mga kulay na yan, yung ibang mga kulay dyan, siyempre, kay kliyente na yan. Yung mga, may mga ibang kulay tulad yan mga kamukil, ako na yung humingi kay kliyente dyan na ma'am, sa akin na itong wall na to, ako yung magde-decide kung anong kulay na to, kung papayag kayo. Kasi gusto ni kliyente, street color sana yan lahat. Sabi ko sa kanya, kapag street color to lahat ma'am, wala tayong i-accent dito sa part na to, hindi maganda masyadong tingnan. Sabi ko sa kanya, nabivisualize ko na yan dahil sa tagal-tagal ka nang gumawa ng mga ganitong bahay, no? Sa tagal-tagal ka nang gumawa ng bahay, maparenovation man mga kamungkil o layout, no? Pero minsan sa project ko, bibihira lang talaga ako makakagawa ng layout. Madalas talaga sa akin renovation, isa sa pinakamahirap na trabaho. Kaya natututo ko. Yung mga pintuan na yan mga kabukil, yung mga door handle na yan, ako lang yung mga nagdi-design dyan, pati sa color, ako yung nagdi-design sa pintuan na yan. So ang sagot ko mga kamukil sa katanungan nyo, mas makakamura kayo kapag light material, no? So sa mga nagtatanong kung saan ako aabot, basta Mindanao area lang mga kamukil, ako po'y pupunta. At malakihan lang na project, no? Basta buong bahay lang. Pupunta po ako at hindi po ako lumalaban ng arawan kasi may mga kasama din po ako sa trabaho na kailangan kong mabigyan ng trabaho. Basta sa Mindanao area lang, papayag po ako. Pupunta po ako at nagtratrabaho po ako mga kamukila. Basta buong bahay lang. So, yun po yung katanungan ko. Isa din po sa mga katanungan dito, mainit ba yung ganitong klaseng bahay, kamukil? Ang masasabi ko lang kapag kamital, expected na natin yan, mainit yan. Paano ba natin maiiwasan? Maiiwasan natin yan sa pamamagitan mga kamukil. Unang-una, kailangan marami yung bintana at malaki talaga yung bintana niya para yung flow at labas ang flow ng hangin na papasok is marami at ang paglabas din ng init mula sa loob ng bahay is marami ding malalabasan. Pangalawa, gagamit po tayo ng mga bagay na kailangang maliban sa double walling natin, ga-apply tayo ng ibang mga bagay o materialis na magpro-protection pa sa init na hindi masyadong tatalab sa pinakaloob. Unang-una, may mga styrofoam pwede natin gamitin. Meron din akong bahay na niyari mga kabukil na light material din. Styrofoam yung ginagamit kong pang panangga sa init. Kung mas mahal yung styrofoam, pwede tayong gumamit ng mga foam insulation. Pangatlo, kailangan naging high ceiling talaga tayo mga kabukil, no? Sa akin mga kamukil, pinaka-standard kong ginagawa lagi pagdating sa ceiling, yung pinaka-plain ceiling niya, 300 cm talaga ako lagi. Yan kung napapansin nyo mga kamukil, titingnan nyo yung nangyari ng bahay. Sa halagang 6 million pesos, konkrito sana yung pinaka-target, nangyayari lang ng 2.2 million. Napakalaki yung save. Ilang milyon ang nasave ni kliyente dito, diba? So, ito po yung patunay mga kamukil. At pinaka-worst pa dito at pinakatindi mga kamukil, ginagawan ko pa to ng bathtub na talagang hindi inaakala ni kliyente na ganito pala kaganda yung finish ng bahay niya at hindi siya nanghihinayang sa binibitawan niya dito. Pero inuulit ko mga kamukil, ang pagpapaganda ng bahay ay nakadepende sa budget nyo. Lahat po kaming mga construction worker na nagtratrabaho sa usapang construction paggagawa ng bahay, may sarili po kaming idea at pagtratrabaho kung paano papagandahin yung bahay kung sakto kayo sa budget. Sa panahon ngayon mga kamukil, masasabi ko mang mura yung pagkapasa ko ng quotation kumpara sa iba. Pero para sa magpapagawa ng bahay, kung makikita yung akong quotation, mahal talaga dahil wala nang mura sa panahon ngayon kahit nasabihin nating light material. Pero kung papansinin yung mga kamukilo, kung kinukongkrito yan, di ba? Hindi ma-achieve yung ganyang klaseng kagandang pagkayari kung konkrito. Paano natin mapapaganda pa, no? Kahit na konkrito. Nag-a-apply din tayo ng mga WPC, mga accent doon sa ating wall. So kung gagamit man lang tayo ng mga ganon, tapos konkrito yung ipapatay natin, mag-light material na lang tayo. Unang-una, lalo na kapag second floor, ano ba yung kagandahan? Unang-una, malayo tayo sa peligro pagdating sa mga lindol. Usapang bagyo na naman tayo. Sa usapang bagyo mga kamukil, kapag light material talaga, doon natatakot yung tao. Kaya mapapayo ko sa inyo, kung light material yung pagpapagawa ng bahay o ipapagawa nyong bahay, kukuha kayo ng mga gumagawa na expertise na, no, sa paggagawa ng ganitong klaseng bahay. Inuulit ko mga kamukil, yung experience ko dito kung tatanungin nyo,
mahigit 14 years na akong gumawa ng ganitong klaseng bahay, no? Kaya unang-una, kung sa social media tayo manunood, marami akong nakikita mga kamukil na vlogger na nag-a-upload na ng ganito, na nakikita kong wala nang pakialam sa usapang kaligtasan. Ang sa kanila lang makakuha sila ng project, may trabaho sila, at dinadaan nila sa ganda sa paningin, no? Pero kung sa akin mga kamugil, tinitingnan ko yung tibay, malayo talaga sa katotohanan, no? So no comment tayo. Sa mga gusto magpagawa, PM lang mga kamugil.